Ang kwentong comics natin ngayon ay may pamagat na Si Ambo at ang Lihim na Bahay-Bahayan. Sa isang tahimik na barangay sa Taguig, nakatira si Ambo, isang batang mahilig maglakwento. Tuwing umuulan, hindi siya lumalabas para maglaro, pero sa kanyang isipan, daan-daang pakikipagsapalaran ang nabubuo. Isang araw ng July, habang bumubuhos ang ulan at ang langit ay kulay abo, napansin ni Ambo ang isang lumang bahay sa tabi ng ilog, halos natatakpan ng mga lumot at halaman. Sabi ng mga matatanda, may mga lihim itong tago. Pero walang naniniwala. Kaya't gamit ang kanyang makulit na imahinasyon, sinugod ni Ambo ang bahay dala ang flashlight at paborito niyang sombrero. Sa loob, may lumang bookshelf na punong-puno ng diary. Isa roon ay may nakasulat, "Ang tubig ay daan sa aking mundo. Kapag umulan, magbubukas ang pinto." Nalito si Ambo. Pinto saan? Kinaumagahan, sa gitna ng malakas na bagyo, bumalik siya sa bahay. Nang tumapat siya sa lumang pintuan, bigla itong nagliwanag. Parang sinasabi ng ulan, handa ka na. Sa kabila ng pinto, may mundo kung saan ang ulan ay hindi mabigat kundi musika at ang mga batang katulad niya ay tagapangalaga ng mga alaala. Dito, natutunan ni Ambo na kahit simpleng araw ng tag-ulan ay pwedeng maging bahagi ng isang mas malaking kwento kung marunong kang makinig sa bulong ng ulan. Sa bagong mundong kanyang natuklasan, pinatuloy si Ambo ng mga batang tagapangalaga. Doon niya nalaman na ang bawat patak ng ulan ay naglalaman ng isang alaala, mga tawa, iyak, pangarap, at kwentong minsan nang naramdaman ng tao. Isang araw may biglang dumating na malakas na unos. Nagsimulang mabura ang ilang alaala sa musika ng ulan, kinailangan nilang kumilos. Si Ambo, gamit ang kanyang kakayahang magkwento, pinigkas ang mga kwento ng kanyang barangay, ang matatanda, ang mga bata, ang araw ng fiesta, pati ang simpleng ulan na sinabayan niya ng sayaw noon. Habang nagsasalita siya, unti-unting bumalik ang musika ng ulan. Tila ginising ng kanyang kwento ang mga alaalang muntik nang mawala. Ang aral sa kwento. Ang mga kwento natin, kahit simpleng alaala ng tag-ulan, ay may kapangyarihang magpahilom, magpasaya, at magpanatili ng koneksyon sa mundo. Sa pagbabahagi ng ating kwento, nabibigyang buhay natin ang mga alaala ng iba.